So yan, good morning, good afternoon, good evening, welcome back sa ating channel, It's a Shop. So, kahapon, umulan na. At nung mga nakaraang araw, on and off na ulan. So, mahirap magsabi na tag-ulan na kasi nung nakaraan, ganito rin yung nangyari, biglang init. So, antabay lang tayo. So, ang syempre, no, kapag napansin natin na mas dumadalas yung pag-ulan, syempre, meron tayong pagbabago na kaunti na ginagawa sa growing area. So, kung dati-rati, kung magdilig tayo, ganun na lang kawagas. Syempre, kapag sobrang init, mapapansin natin yung mga media natin, mabilis matuyo. So, kapag mabilis matuyo, yun ang ginagawa nyo. So, kapag mabilis matuyo, syempre, magdidilig kayo ng mas much often o kaya yung mas mas marami. Ayan. Tapos yung volume ng water syempre mas daragdagan nyo kapag sobrang init, no? Kapag ganito naman na makulimlim sa ganitong panahon, syempre ang dilig natin ito ipahapyaw lang, no? Bakit mas maganda yun? Kasi pwede mo namang i-follow up yan kung sakali talagang iinit mamaya, di ba? So pwede mo i-follow up, magdilig ka uli. Pero kapag na-waterlog mo yan ng dire-diretso, ayun yung mahirap. So kaya, no, ang paalala natin ngayong tag-ulan o maulan na panahon ay hinay-hinay sa pagdidilig. At ganun din, no, kung may nakikita kayong pwedeng gawing management, no. Oh, ito, harapan natin. Ano bang makikita natin dyan? So, ang makikita natin dyan, ang daming damo. So, tatanggalin natin yan mamaya. Oh, so, ayun lang. Tapos, kung meron kayong mga, halimbawa ganito, ayan, pwede nyo tanggalin yan, no? I-drain nyo kasi para hindi pamahayan ang lamok. Pwede nyo rin namang lagyan ng maliliit na isda, no? Pero, wag marami. Ilan-ilan lang. Para lang makontrol yung population ng mosquito o ng larva ng mosquito, kite-kite sa ganyang klase ng mga tubig, no? Since nasa outdoor naman to, minsan pinababayaan ko lang since ang ano naman ito yung nasa third floor, yung mga dengue daw na lamok hindi daw nakakaakit yun ng mataas. Sabi po sa research dati dun sa napakinggan ko, pero maaari may update, no? So siguro mas maganda nga natanggalin to, pero nakatulong rin kasi yan sa halumigmig. So kung mapapansin nyo, ayan, kung mapapansin nyo kumbaga parehas pa rin yung kumbaga yung state ng ating mga halaman. Kung may pagbabago man akong na notice dito, may mga ibang cultivar na yung foliage nila mas kumbaga mas naging ano sila, mas upright, no? So hindi sila nagmumukhang malapad ngayon kundi pataas. Siguro dahil kumbaga dahil nasa pulsan sila, kasi sinusundan nila yung yung araw, no? Tsaka yung gilid nila, tingnan nyo, hindi sila nakaka-receive ng liwanag masyado sa gilid. Kaya kung mapapansin nyo, ayan, ang tubo nila ay pataas. So, ganun din yung mga gumagawa sa mga indoor, diba? May mga grow tent kayo. Kaya ngayon iba nilalagyan reflector sa gilid para sarong-saro yung init. Pero wala namang problema doon, as long as you give them as much sunlight or light as much as you can. No, 'di ba sa indoor, sa grow light merong sabi nila kung natatandaan ko 12 to 16 hours yung iba naman binibigyan lang na 6 to 8 hours. Siguro depende yan sa sa halaman, no? Kung Nepenthes o Venus flytrap, pero wala akong karapatan na magturo sa indoor wala naman akong indoor na setup. So ang maganda niyan sa community, magtanong-tanong kayo, no? Pero sa outdoor, maasahan nyo
Kaya nga pag may tatanong sa akin, sabi ko sa kanya, kung gusto nyo mag-guide ko kayo, di gusto nyo, try nyo muna yung outdoor. Kapag medyo marunong na kayo, yan, no? Pwede kayo mag-try ng indoor. Ako ba, hindi ko ba gusto mag-indoor? Ito yung isip ko rin yan minsan, lalo na pag mga panahon na tag-ulan. Pero kapag iniisip ko yung bill ng kuryente, yung ibang mga expenses, medyo nadi-discourage ako. Kasi sa dami na itong halaman na ito, hindi ka naman mai-indoor lahat. Diba? Hindi naman regular din ang dito yung mga nabili. So much better kung passive lang rin yung growth nila, na asa sila sa natural sunlight, and yung expenses lang natin, yung effort na magdilig at yung tubig na ipandidilig. Kasi kapag walang mga ulan, ang gamit natin ay RO water. Ang RO water, syempre may machine yan, nasisira, no, gumagamit rin ng kuryente at lalo na tubig. Kahapon nga, no, matutulog na ako, sasarado ko yung lugar ng mayroong RO system. At nung pagtingin ko, nako, apaw, hindi nakakabit doon sa directive sa RO, sa RO doon sa IBC tank, which is ay yung i-store ng mga tubig para dito sa growing area. So nasa nakalagay sa inumin namin na blue container, yung 20 liters yata yun, or 18 liters. So yun, mula umaga hanggang gabi maapaw siya. Sabi ko, sayang. Kinumpit ko yung sabi ko, kung ngayon nakakonsume ng mga 100 or 200, pero mga nasa na yan, mga nasa 200 pesos yung ginastos, no. Tapos may may bagay, mga ganong kasayang. So kailangan talaga may pampagmatsyag tayo dun sa hindi lang sa pag-aalaga natin, sa iba pang bagay. So dito naman, no, kung i-apply natin yon dito, so kailangan natin maging aware tayo sa nangyayari sa ating mga halaman. Kung may nakikita kayong mga decline ng kanilang paglaki, so observe muna, huwag nyo munang pakialaman. Kung sa tingin nyo ay may pwede kayong gawin na hindi nyo kakalikutin yung halaman, gawin nyo. Alam nyo ba, itong si Hulk, ay natutunaw to nung nakaraan. Diyan nga yan, itong mga halaman dito. Pwede ba ako may natunaw na nga dito sa side na to, itong isa, o may nakabili nga pala nakaraan. So anong nangyari dyan, tunaw talaga, as in natira yung mga konti sa ibabaw. So ang ginawa ko, tinanggal ko yung kumbaga yung kakayanan ng styro setup ko na mag-hold ng water. So tinanggal ko yung plastic, or itinupi ko para kapag nagdilig ako, hindi maipon yung tubig. So ang nangyari dyan, yun, nagkaroon siya ng kumbaga time na matuyo, at kumbaga ma-flush yung extra minerals. So ngayon, ayan, tignan nyo, okay na. Nag-improve na lahat. Hindi lang yung dito banda ng problema, kaya nag-improve. Hindi lahat ng plants na nandito sa tree. So minsan may mga dapat lang kayong gawin na hindi naman kailangan aggressive or masyadong invasive yung pag-manage nyo. Konting adjust lang sa water level, or dami ng tubig na inyong dinidilig. So minsan enough na rin yan, no? Kasi meron pa akong ilang mga na-observe dito. Halimbawa, ito, nung isang araw lang to. Siyempre, sa lahat ng halaman ko dito, kasi hindi nakakaalam, ito yung pinaka yun nga, medyo mahal at rare, no? Nandito yung mga pangalan ng PFT na minsan kahit ako hindi ko alam, no? Hindi ko nga kabisado yung mga pangalan ng bawat isa dyan, no? Samantalang dito, kahit walang tag yan, kabisado ko kung anong mga ID nila. Pero dito, kaunti lang, pero hindi ko kabisado yung name. So ano ibig sabihin nun? Mas mahal to at mas rare. So anong nangyari, tingin-tingin ako sa kanila,
Sabi ko parang sa lahat-lahat na nandito, healthy yung mga media nila. Tapos may isa, may isa na parang hindi pumapasa sa ano, sa taste ko. Considering na ito yung pag may namatay dito so medyo malaki-laki mawawala sa akin. So ito, ayan, medyo gumanda na nga yung media nito Ayan. Kita nyo, napansin nyo, masyadong dark yung pagka-green niya sa ilalim, parang may algae. So ang ginawa ko sa kanya, bukod sa tinaas ko lang konti yung paso, ayun, nakataas yan, mas nilagay ko siya kasi doon nakalagay sa dulo, which is dito hindi masyadong magalubog siya dyan, tapos hindi masyadong sapol sa araw. So ang ginawa ko, tinaas ko, nilagay ko dito. Ayan, siguro wala masyadong shade dito sa taas. Ayan, kaya yan, mas na ano na siya, mas gumaganda na yung media niya. Hindi na ganun ka green tulad ng mga lakan, diba? So yun lang, may mga konting adjustment na ayun na nakataas. Alam mo, naka-Nepenthes growing condition Ayan, nakaangat yan, hindi yan nakapatong sa tray, pero nasa styro pa rin siya na to protect pa rin dun sa heat na maka-receive niya kung hindi siya nakalagay sa styro, diba? So yun, no, tapos ito pa, kaya ako gusto ko dito sa outdoor ilagay yung mga plants ko, kumbaga only buffet only meal yung aking mga halaman dito. Tingnan nyo to, ito si dito, si salmon. ID niya, tingnan nyo tong si salmon. May mga pagkain yan, may mga nakakain sila. Hindi lang yung isa, ito pa kakakain lang siguro neto kahapon. Sarado yung traps. So yung mga fruit flies na pumupunta dito, langaw, wasp, at yung mga ibang unlucky na bee ay nahuhuli ng mga halaman ko. So hindi ko kailangan na pakainin, at wala rin akong plano talaga na i-maxi na to ngayon, kasi during niya sa 7 taon na pag-aalaga namin dito, tigas ng ulo ko. Siguro ngayong first year na lang uli ako ngayon na pagbalik namin na hindi ako nag-maxi. At yung ano na to, yung steps na ginawa ko na yun, nakatulong na malaki. Actually, gusto ko rin talaga mag-maxi kasi syempre kababalik lang namin, gusto kong gumanda agad yung halaman. Pero dahil sa dami na nito, sabi ko kung sakali magkamali ako dito, ang hirap i-manage na ito, lalo na yung itong pirana. Kasing rami, mukhang kasing rami na itong B52 to. Parang mas marami pa nga itong B52 kasi mas mabili yung pirana. Pero alam nyo ba, baka 3 to 5 times yung rami ng pirana kesa sa dito sa B52. Bakit kaya? Kasi yan, yung mga anak niya ng dami. So kung i-replant niya yan, sakit sa likod niyan, tsaka sa sa kamay, sa mata, pahirap. So ang tanging magagawa lang namin dito, ialalay talaga sa dilig, tapos i-outdoor para makakain yung halaman. Sa dami rin naman yan, hindi naman kailangan na lumaki sila agad, Ang maganda nga yan, lumaki dun sa makakabili sa kanila. Kasi pagka dun yan lumaki, yung fulfillment na napalaki mo yung halaman, makukuha nila yun. So kesa yung malaki na agad, diba? Pero okay rin naman ako bumili kayo malaki agad kasi alam nyo ang bakit, tibay. Pero sakali, nasa inyo lumaki, iba yung pakiramdam talaga. Tulad itong mga to, dumating to lahat gutay-gutay. Tapos after some time, gumanda na ulit. So ayun yung mga advantage and disadvantage or perks, pagka malaki agad or maliit nyo nakuha. Kaya lang pagka minsan
may mga time na hindi rin ganun ka ideal na bumili ng gutay-gutay. Kasi tingnan nyo to, dumating to panahon ng medyo nag-uulan at panahon ng actually sobrang init, tapos nag-uulan bigla. Hindi sila makarecover ng ganun kabilis tulad ng iba. Since red cultivar to, medyo mas mahirap alagaan. Pero I think makaka-survive, kaganda. Pero it will take time. Kaya pala na-realize ko na ngayon. Kaya pala ganun na lang kapag humihingi ako o bumibili ako ng Acai Rio dati dun sa mga ilan na meron na ito. Hindi sila makapagbenta. Kasi bukod sa madaling maubos, dahil noong time na yun, ilan lang yung red cultivar. At yung may medyo kakaibang pangalan itong Acai Rio Red Dragon. Medyo yung curiosity mo talaga talagang spike Kasi yung mga dati, alam niyo mga cultivar dati, hindi naman hindi pangit magaganda rin dati yung cultivar, pero napaka-classic ng mga itsura nila at normal. Hindi tulad yun. Ang labanan iba yung kulay, iba yung trap size, iba yung form ng traps, like mutation, yung mga mutated, white, stripe, which is maganda rin naman talaga, no? Kaya nga nagiging mahal yung pero dati ang labanan puro normal traps kami dati. Ang labanan lang nun iba yung hue, yung kulay, way ng paglaki, no? So ayun ang labanan dati. Kaya ang paborito, kaya siguro naisip ko rin kaya ang naging paborito ko dati scarlatin, kasi yun yung isa sa mga kakaiba sa isang halaman, tatlo yung kulay, tricolor na BFT, no? Tapos yung kanyang lashes hindi ganito yung lashes, hindi mas tabi-tabi. So ayan, so ngayong umuulan ng madalas, ayun nga, no? Ganun ang gawin nyo, ibagay nyo lang sa growing condition nyo, kasi hindi naman lahat parehas ng growing condition sa amin. Siguro sa inyo yung iba hindi ganun kaaraw o mas maaraw, mas mainit, no? So gagawin nyo ng paraan kung ano yung pwede nyong mga gawin. Ito puro BFT. So paano naman kung mambawa feature plant tayo sa natin itong high-tech na gawin area dito. Ayan, kung mga feature plant naman, just make sure na hindi sila babad na babad tulad ng BFT at ng ibang mga carnivorous plant. Usually nilalagay namin sila sa mga trays na kung saan hindi sila magre-retain ng masyadong moisture. At yung dilig dyan pahapyaw lang. Yung tipong ma-maintain mo lang na hindi sila hindi matutuyo yung media ng completely. So kapag sobrang init naman, ito tandaan nyo, kapag sobrang init naman, ang kailangan talaga mas imis nyo lang mas madalas. Ayan. So ito makararating lang isang linggo galing sa ibang planeta sa ibang bansa. Ayan. So ang ganda lang talaga, no? Nagano sila, nag-recover. So anyway, balik tayo dun sa kapag sa mga Nepenthes, misting lang. Hindi ako the best sa Nepenthes, pero ngayon napapansin ko medyo magaling-galing na tayo ng kaunti, mas nagiging komportable na tayo. Hindi naman tayo paparating ng mga 200 na halaman or more kung hindi yan tayo nagiging komportable. Ako yung puro lowlands, ito yung isa sa mga kaya medyo lumakas yung loob ko. Mas nag-focus ako ngayon sa lowlands tsaka intermediate. Actually may mga highlands rin ako, pero mas type ko ngayon yung mga lowland. Kung mag-highland man ako, siguraduhin ko na na acclimated na siya. Hindi ako mag-highland ang hindi acclimated sa lowland, no? May plaba ako dyan na saan damakmak, pero
Yan ay lowland acclimated. No? So, kaya ako bumili ng marami. Pero kung bibili ako ng 50 raha o Edward Chara, no way. BHI nga eh. Ang hinahanap ko ngayon yung lowland, which is possible na magkaroon tayo ng mga lowland na ng mga BHI. Yung pink ba yun? So yan, basta mga lowland and lowland BHI lowland hybrids. So yun, mabalik tayo dito sa ano. Just make sure na wag masyadong matubig. Kung halimbawa hindi nyo sasanasadya matubigan nyo ng marami, just make sure na hindi sila naka water trip para laging healthy yung inyong mga halaman. Kasi ko dito kapag maayos yung pagkakaalaga nyo, yung dating pa-decline nyo ngayon, ayan, gumaganda na. Nakakatuwa, no? Umaga sa tagal natin nag-alaga ng halaman, minsan parang wala ka ng kilig sa pag-aalaga ng mga to. Pero kapag nabubuhay mo yung mga dating hindi mo naman nabubuhay, ayun yung nag-strive sa'yo na magpatuloy at i-improve pa yung skill mo, tapos magkuli-kuli mas marami. Hapon pala may bumili sa atin isang reseller natin, hindi ko na sabihin pa taga saan, pero ayan, bumili siya ng Sanju, Cepalotus, bromeliads. Pinapili ko siya, pero ang sinadjust ko sa kanya yung mga matitibay. So yung tingin ko lang dun siya magaling kasi parang master sa cactus. Kaya sabi ko sa kanya, siguro the best ay pingikola tsaka Cepalotus. Kasi ito yung mga halaman na kailangan niya, talagang balance yung water. Kasi pag iyan napasobra, talagang mabubulok yan. Tulad na ito, kung hindi ko ito nilapitan nga, hindi ko mapapansin. Medyo waterlag. Ba't nag-waterlag ito? Napasobra siguro yung dili ko. Kasi ito mga bagong dating, dinidiligan ko na medyo wagas. Tingnan nyo naman. Ayan, yung mga pagkatuyo. So ayan, mas nakakaranas sila ng pagkadilig dito. Pero hindi naman lahat yan. Ito kasi yung mga 2 linggo sa biyahe, kaya ganyan na lang yung tsura. Pero hindi naman yung totally patay at can be managed naman. Ayan, so hindi pa ako nag-out ng mga ganda naman. Hindi pa ako nag-out ng tumbikal kasi ganyan yung kalagayan nila. Actually, ito ring Echinostoma. Ito tama ba? Tama. Ito nga, Echinostoma na mirabilis. Meron ding nadali. Pero sa 10, isa lang. So, yun yung mga risk. Kaya hindi rin ganun kasaya. Yung ganito. Kasi yung hinintay mo. Pero yung hinintay ko na 1 buwan may higit yun. Tapos darating na yung mga so ayun yung mga risk ng mga collector at seller na tulad ko. It'll take time bago mapaganda yung halaman, pero pag napaganda mo na, di ba? Pwede nang tawaran. Hindi, joke lang. Pag napaganda mo na, ayan, benta mo nang dapat na hindi ka ma-agrabyad. Kaya mapansin nyo minsan mas mataas yung bentahan namin. Hindi naman yung para i-hold upin kayo. It's just sa pag-aalaga na to, kailangan maging wise ka rin kung kung gusto mo bang magtagal dito. Kung gusto mong fly-by lang, pansamantagal or ilang season ka lang. So yung mga tumatagal kasi dito sa pag-aalaga, yung hindi na musuko at medyo may alam na sa cycle ng market. May time talaga na pababaan ang presyo sa carnivorous plant. Kaya ang pinili ko, kung mapapansin nyo, yung mga halaman na minsan hindi mabuhay ng iba, kasi alam ko na may season kapag may season ng pagbaba, ang hindi lang bumababa ng gusto dyan yung mga mahirap alagaan, kasi wala namang ibang bibenta niya kundi yung meron. So pwede mong i-regulate yung price na hindi bumaba ng gusto. So ayan, kahit naman ako dati
Mas mahal pa bili ko dito, kaya alam ko yung presyohan eh. Ang bili ko minsan 7,000, ibebenta ko lang ng 1,000, di ba? Parang hindi naman yata magandang ano yan. Kumbaga magandang management nung halaman natin dito. Bukod sa mahal ko na bibili, napakabilis lumaki na ito ng Cephalotus, taon talaga. So mabagal yung growth na ito para sa iba. So kaya hindi natin binabago yung presyo. Dun sa iba nagbebenta ng mura, okay lang yun kasi alam ko yung mga pinagdadaanan, dumaan din kami doon. Ayan. Dati kung magbenta kami, ang market dati 1.5, kami nagbebenta kami ng 800 dati, 900, kasi iniisip ko lang dati mura ko lang ito na bibili, tapos ang bilis lang mabili, so pwede kong ipaikutin ng paikutin. Ngayon medyo mabagal na yung takbo ng mga stock sa dami kasi na ito. So ayan, no? So niregulate na lang natin yung quality para sulit, tapos add ng freebies, gandahan yung paso, media. Ayan, so yun, bawi-bawi rin talaga. So lalo na dun sa mga mga reseller namin, talagang malalaki rin talaga yung discount. So ayan, may mga lumalaki ng, hindi ba nag-focus na. Ayan, may lumalaki ng mga Cephalotus, diba? So kaya ang technique dito pala sa Cephalotus, mga kaibigan, pamilya, huwag nyo masyadong diligan ng gusto. Tapos huwag nyo i-water tray, huwag nyo rin galaw-galawin tulad ng ginagawa ko ngayon. Pero para lang ipakita sa inyo, ito yung setup niyan. Masyadong nakaangat dyan sa taas, kaya hindi yan nag-hold ng water. Tapos huwag nyo gagalawin. Kung paparaanan nyo na ito ng tubig, ganun lang, bisik lang, turn on, move on na kayo, huwag nyo nang pakialaman. Tapos kung malakas-lakas loob nyo, ayan, pwede kayo mag-eksperimento tulad ng ginagawa ko dun sa taas. May mga experiment ako na Cephalotus ngayon na nabubuhay at lumalaki. I think, kapag nangyari yun, half ng batch na to, hindi lahat, half lang, i-outer natin. Kapag nakita ko yung bilis ng paglaki, yung bilis nung, kasi sa pag-aalaga ng carnivorous plant, yung bilis ng pagkatuyo ng mga new leaf, mahalaga rin i-observe mo yun kasi kung mabilis na mabilis yung pagkatuyo niyan, ibig sabihin may problema, diba? Dapat kung gaano kabilis yung pagkatuyo ng old leaf, kailangan mas mabilis yung pagtubo ng bagong leaf para mag-proliferate yung halaman. So ang ginagawa ko, kapag may mga condition na masyado mabilis, so inisip ko may mali doon. Maaring sa media, maaring sa ginawa ko previously, like for example naka-propagate pa lang, di ba? So ito, sample nga kanina, pakita ko ulit sa inyo para picture out yung sinasabi ko. So ito, although dumating to na talagang halos kalahati ng rhizome nila ay nadali, at mabilis na matuyo yung mga old growth, tama, kailangan may mabilis rin yung pagtubo ng mga bagong mga traps tulad niya. Dalawa agad may papalabas pa. So kung isipin nyo, parang na to, lost cost na to, kumbaga talo na. Pero as long as healthy yung new growth at lumalaban yung halaman, panalo pa rin to. So kailangan mas mabilis yung pagdami ng bagong halaman o yung bagong crops kesa sa pag-decline nito. If ever mag-decline, dapat may reason behind. Aling katatapos lang niya mag-flower at tumadaan siya sa dormancy or pagpapahinga or pagbubuelo. And after some time, after niya makabuelo, tulad ng mga halaman dito, tulad na itong royal red na natitira dito, kailangan gumising siya na mas marami kaysa dati, which is nangyayari naman after ng flowering season. May mga time talaga na may mali sa ginagawa namin, tulad halimbawa dito sa Archangel.
may mga magaganda, mayroong mga jonget. Pagka ganyan, ibig sabihin yan, nasa sobrahan kami sa dilim, masyadong waterlogged. So, anong ginawa namin? Ilagay namin dito sa lugar na mas maaraw para mas madaling matuyo. At, kumbaga, mas mamamanage namin yung watering sa kanila. Kasi yung nakalagay dati doon sa waterlogged na area, which is, ito naman ginagawa namin kapag bagong dating. Medyo winawaterlog namin yung setup para hindi agad matuyo, makabawi. Ayun. Pero dapat kapag medyo nagpe-perk up na, bawas-bawas ng tubig o regulate lang, hindi naman bawas talaga, regulate, hindi po matutuyo agad para makabuelo. Itong pinagagawa namin dito, wala to sa libro o sa o ano mang ano, pero nasa ano yun, yung tagal na pag-aalaga. Hindi ko sinasabing magaling ako o ano, natuto lang talaga kami sa mga pagkakamali namin dati sa ano, pag-aalaga ng carnivorous plant. Hilig ko makialam, walang araw siguro na hindi ako nagpo-propagate na nakikialam sa halaman ko dati nung baguhan ako, which is nakikita ko rin dun sa iba na bago ngayon. Hindi naman bago, matatagal na rin sila, pero ikaw ganyan ako dati, kaya itindihan ko yung nangyayari sa kanila. So pag ginawa mo yun, dalawa pwede mangyari. Maparami mo agad yung halaman mo, matuwa ka sa ginawa mo, o mamatay agad yung halaman mo dahil sa stress, no? So ang pinaka magandang balanse dyan, yun, hintayin mo na lang mag-anak yung halaman mo, doon mo siya paramihin para rhizome na yung i-divide mo, diba? Nag-produce ng another baby plant, yun, hindi mo na ano, diba? Ang layo na nang diniscuss natin tungkol sa samahin sa pag-ulan papunta dun sa propagation. Pero ano naman to valid naman rin naman yung discussion na to kasi kailangan nyo rin talaga ito. Tuloy kung may mga video ako na-upload mula nung nakaraan, I think ito isa sa mga pinakamahalaga, no? Kasi minsan ko lang ito maisip kapag may mga ganitong mga instances na nakapagpapaalala sa akin kung anong dapat talagang gawin sa ganitong mga situation. So tingnan nyo to, etong si Palotus, hindi tulad ng BFT na makikita mo agad kung tama yung ginagawa mo. Minsan may sudden death to, napatay agad. Pero kung mapansin nyo, ayan, surviving kahit yung nag-iisang lip dito. Ito namatay kasi nga isa to sa mga, alam ko na itong dalawa actually, alam ko na matutuluyan, pero sa dalawang parang matutuluyan may isang nag-survive, no? At ito hindi ko muna to aalisin kasi may possibility pa rin na mabuhay yan. Maaring may mga sa ilalim meron pa yung mga halaman. Kaya minsan di agad ako nagtatapon ng media. Kung itatapon ko man, titignan ko. Pero mas maganda yun, huwag nyo nang halukayin kapag may namatay na sa Palotus. Kasi pag hinalukay nyo yan, hindi na mabubuhay rin yung may makikita. Yun, nakita nyo na may buhay sa ilalim. Ang tanong, mabubuhay nyo ba yun? Hinalungkay nyo na, ginulo nyo na yung root system. Hindi na rin yun. Tutuloy, mababa na yung chance. No? Pero kung hinayaan nyo lang yan, maaaring tumubo yan. Bakit ko alam? Kasi mga almost dead na tong mga to, kaya nga lakas ng loob kong isakripisyo yun dito pero ayun, pansinin nyo to. Tapos meron na akong 2 o 3 na na-recover mula sa ganitong state, nandun na sa loob, diba? So it's better na maghintay ka, huwag mo itatapon yung mga patay na halaman, kasi yan nabubuhay pa rin yan. Hindi mo nakikita yung nasa loob ng halaman minsan kung magsusurvive talaga, no? So ayun lang, at masyado nang mahaba yung ating video ngayong araw na to. At yan, maraming salamat sa inyong suporta, no? Kahit na minsan medyo wala rin sa hulog yung pagsagot ko minsan sa Facebook page, kasi minsan may mga iba na ako kung nagtitrip lang, gustong may kausap, minsan madaling araw may magme-message, totro lang. Okay lang rin,
Yung interaction is still in interaction. So kasama pa rin yan sa sa analysis ni Meta na kung kamusta yung page mo. So ayun lang muna pa. At maambon-ambon na rin dito. Pero kahit ambon, mamaya magdidilig ako. Kasi kailangan kong i-wash yung mga tubig na ulan na baka hinala mo ay maaring mataas yung minerals pa. So yun lang. God bless. Bye bye.